na-check ko na lahat ng kasi makakalimutin po ako. Kaya kailangan ko ng check ng mga to-do list. So kapag na-check ko na po yung lahat, doon ko palang masasabi na okay, tapos na yung trabaho ko, pwede na ako matulog. Pwede na ako magpahinga. So, sa trabaho po, ganun tayo. Lalo na po kapag ang trabaho natin ay sa office, nagpapaunahan tayo umalis kapag alas 5 na. Sino pong aminado? Nung nandun pa po ako sa Prime Water, nung ka-work pa po ako ni Ate Kat, ay hindi, 4:45 pa lang, nakaready na ako umalis, na para bang hindi ko lalakarin yung pauwi ng bahay. So, gano'n. So, doon natin malalaman na it is finished, yung ating ginagawa. Okay naman sa mga naglo-loan, okay, may mga taga-loan doon. So, malalaman natin na tapos na yung loan natin o yung liability natin sa bank kapag meron tayo ng certificate na tapos na yung loan. Hindi pa ako nakakalasin ng gano'n. Text pa lang sa Gcash. Pero yun, doon natin malalaman na okay, wala na akong liability dito sa bank na to kasi finally, fully paid na yung aking loan. So, ito pong word na it is finished. Ang Greek word po nito ay nagmula sa word na tetelestai. Sabihin nga po natin, tetelestai. Yan. So, sa tetelestai. So, ginamit po ito nung panahon na yun sa maraming bagay. Pero gagamitin lang, sasabihin na po natin yung tatlong bagay kung saan ito ginamit. Pero tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa pagkakataon, Lord, na maibahagi ang iyong ika-anim na huling salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa hapon na ito, Lord, nawa, Panginoon, makita namin kung ano yung ibig sabihin mo dun sa iyong mga sinabi na salita, Lord God, at kung ano yung significance nito sa aming buhay ngayon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. So, from the Greek word ay na tetelestai, ito po ay ginamit sa tatlong situation na sa regular na buhay ng unang panahon. Una po sa business. Sa business po, usually ito ay sinasabi na debt is paid. Ibig sabihin, fully paid na sila dun sa liability nila. So, nung unang panahon po, kapag po ang isang tao ay may pinabayaran, yun pong ka-transaction niya o yung kausap niya dun sa pinabayaran niya, tatatakan po yung dokumento niya na word na tetelestai. Ibig sabihin po, kapag po nasa kanya na yun, tapos may nakatatak na tetelestai, ibig sabihin, wala na siyang liability dun sa taong yun. Bayad na kung ano yung kailangan niyang bayaran dun sa taong yun. So, yun po yung unang pinagagamitan ng word na tetelestai. Sa realidad po natin, ang katotohanan po ay, tayo po ay, kumbaga may nag-o-owe tayo ng debt kay God dahil dun sa mga kasalanan na ginawa natin. At hindi natin kayang bayaran. Amen. Kahit kailan hindi natin yung kayang bayaran. Yan po ang realidad. Kaya sinabi ni Jesus na it is finished. Ibig sabihin nun, sinign off na niya yung dapat binabayaran natin. Ibig sabihin, fully paid. Sarap, no? Fully paid. Fully paid na ako. Thank you, Lord. Pero ito po ay fully paid na dun sa lahat ng kailangan natin pagbayaran dun sa ating mga kasalanan. And we now have the freedom from the debt of sin. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan gumawa ng kahit anong bagay para bayaran ng kung ano yung kasalanan natin na ginawa. Ganun po kabigat yung word na it is finished. Hindi lang po yung sinabi ni Jesus para lang sabihin niya na okay, hindi na kaya ng katawan ko, tapos na to, tapusin na natin to. Hindi yun. Sinabi po yun ni Jesus to confirm na na-accomplish niya na yung kailangan niyang gawin. Tapos na. It is finished. Bayad na. Confirmation po yun sa atin. Na hindi na natin kailangan mapagod pa para pagbayaran kung ano yung mga ginagawa natin kasalanan kasi nabayaran na. Sabihin niyo po sa katabi na, nabayaran na. Tama na.
bayad na. Amen? So we no longer have to sacrifice something just to pay off our debt. Hindi natin kailangan, hindi na natin kailangan gumawa ng kahit anong bagay para lang masabi natin na, ay, kailangan ko pagbayaran to, gagawin ko to, ibibigay ko to, ano tawag ko sila na, hindi ko alam yun. At penitensya, yun mga gaganon. So, hindi natin kailangan yun. And that time, nung mga unang panahon po, ang sin kasi po ay pinagbabayaran siya sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng lamb. Alam niyo naman po yung yung story na yun. And when Jesus said, "It is finished," dinibak niya yung system na kailangan mo mag-sacrifice para lang dun sa kasalanan mo. Kasi He became the perfect lamb as a sacrifice for all. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo ay meron isang dokumento na pananghahawakan para masabi natin na tayo ay bayad na sa kasalanan natin, yun po ay tinataka ni Jesus na tetelestai. It is finished. So, pangalawa po, na pinaggamitan nitong tetelestai noong unang panahon ay sa korte. Ito po ang ganda nito kasi kapag po ang isang kriminal o ang isang or gumawa ng kasalanan, yung talaga, yung ikukulong, ganyan, ikukulong. Di ba po kapag nakapanood na po ba kayo or nakakita na po ba kayo ng actual na yung sinesentensyahan, gano'n. Ako kasi hindi pa ako nakapunta dun sa korte. Nakakapanood lang ako sa k-drama. Parang yung lifetime plan. Yung kasi buong buhay niya, ipukulong siya ulit commenter. Pero, lifetime plan. Pero yan, so kapag insurance. So kapag ang isang kriminal, meron siyang mga years minsan. May 3 years, may 5 years. Meron minsan community service. So kapag ang isang kriminal, na-serve niya na yung halimbawa 10 years na kinulong siya, na-serve niya na yun. Tapos kung babalik siya sa korte, sasabihin ng judge, or sasabihin po sa kanya nung mga taong responsible na magsabi sa kanya na okay, tama na yung yung sentence niya. Sasabihin sa kanya, tetelestai. O kaya ilalagay niyo dun sa pinto kung saan siya kinulong. Kasi ibig sabihin, yun yung marka nila na pwede na siyang lumabas dun sa hulungan. So, tetelestai. Napaka-ikling word na pero napaka-powerful. So, it states na yung batas, wala nang claim dun sa taong yun kasi tapos na yung sentensya niya. So, ang reality po natin ay we are facing the eternal sentence, yung separation eternally. Yun po yung sentence natin dun sa mga ginawa nating kasalanan. But when Jesus said, "It is finished," ibig sabihin nun, sinabi ni Jesus na tapos na yung sentensya, na-serve ko na. Pwede ka nang lumabas dyan sa courtroom freely. As a free man and woman. You are now white as snow, because it is finished. We now have the freedom from fear of judgment. Ibig sabihin, nung ginawa ni Jesus or sinerve ni Jesus yung sentence, there is now no condemnation. There's only freedom na malaya na tayong sabihin sa sarili natin na you are now free from all these sins. Hindi ka na nakakulong, hindi ka na naka-chain, hindi ka na nakatali dyan sa sitwasyon na yan. The sentence has now been served and hindi mo na pwedeng dagdagan kung ano yung tinapos ni Jesus. Amen? May mga sitwasyon po sa buhay natin na ako po personally, may mga sitwasyon ako sa buhay ko na parang kapag may ginawa akong kasalanan, pag may ginawa akong masama, feeling ko kailangan ko pagbayaran yun. Yung parang sinisisi ko yung sarili ko, bakit nangyari to,
ko ginawa to, ginawa niya. Pero, kapag nare-remind ako na sinabi na pala ni Jesus na it is finished, hindi ko na, kumbaga nare-remind ako na tapos na yung ginawa ni Jesus. Hindi ko na pwedeng dagdagan yung ginawa niya para lang masave ako. Kasi we cannot add something to a finished work. Halimbawa, ang isang bahay, finished na siya, tapos na, wala nang ibang kailangan. Sabi ng engineer, okay, pirmado na yan, tapos na yan, pwede na intinhan. Sabi ng architect, okay, wala nang kailangan dagdagan sa design. Lahat, sinabi na din ng foreman, ng mason, lahat tapos na, wala nang gamit na kailangan idagdag. Ibig sabihin, wala ka nang pwedeng idagdag dun sa bahay na yun kasi nga tapos na. At nung sinabi ni Jesus na it is finished, hindi na natin pwedeng dagdagan yung ginawa ni Jesus kasi tinapos na nga niya. Amen? So, huwag na natin pagurin yung sarili natin, kapatid, na kapag tayo ay may ginawang kasalanan, para bang kailangan natin pagbayaran ito ng 1 million. Lagi natin i-remind yung sarili natin na tinapos na nga pala ni Jesus yung sentensya ko dun sa cross. Amen? Yung judgment na dapat sa atin, yung punishment na dapat sa atin, na dapat, na deserve natin na maranasan, kinuha na ni Jesus nung siya ay namatay dun sa cross. Amen? And every time na maaalala ko to, parang dati nga po yearly pinapanood ko yung Passion of Christ. Kasi siya, yung 3 hours yata nga yung movie na yun. Nalimutan ko na yung kung gaano siya kahaba. Basta sobrang haba po niya, yung yung movie na yun. And every time na makikita o maiisip po natin na ito yung ginawa ni Jesus para lang sabihin sa akin na tapos na yung paghihirap ko, tapos na yung sentensya na dapat ako'y nakaranas. Ito yung ginawa niya. Amen. Alalahanin po natin yun. I-remind natin sa sarili natin na Jesus has done it all for all. Amen. And lastly po, dun sa pangatlong ginamitan nito ng yung word na tetelestai, ginamit po ito sa military. Ang ibig sabihin po ng tetelestai sa military ay the battle is won. The battle is won, or basta yun, the battle is won. So sinasabi ito sa term ng military kapag po yung halimbawa may gera or may labanan between dalawang army. So yung general ng army na halimbawa ito, Army A, yung general ng Army A, pupunta siya sa king nila. Tapos sasabihin niya doon sa king, tetelestai. Tapos ang ibig sabihin nun, kung ano yung objective ng Army A against dun sa Army B ay natapos na. So, for example, sa Army B, ang objective nila kay Army B, dapat mapatay nila yung general, yung general ng Army B. So, pag napatay na nila yung Army B, defeated na agad yung Army B. So, tapos na, wala na silang paglalabanan kasi tapos na yung objective nila. So, ito si General, nung nanalong army, ay pupunta kay King para sabihin na tetelestai. The battle is won. Sa realidad natin, we are held captive dun sa mga kasalanan natin. We don't have the power to win the battle against sin. Kung sa sarili lang natin. Kasi we have the influence ng kaaway na hinahold lang tayo na maranasan kung ano yung mga nakaprepare sa atin ng Panginoon. And when Jesus said it is finished, sinabi niya lang sa kaaway na talo ka na. The battle is won. Sabi niya lang sa kaaway. And the war for our soul has been decided. Ibig sabihin, nakipaglaban si Jesus during dun sa panahon na nandun siya sa cross. Ang ibig sabihin lang na nakipaglaban siya for our soul. At naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin na para kang
babae na pinag-aagawan ng dalawang lalaki. Tapos talagang tinotodo na nung isang lalaki yung laban niya kasi nga gusto ka niya. Ganun yung ginawa ni Jesus. At mas higit pa doon kasi He is fighting for our soul. He is not just fighting para lang masabi ni Jesus na sa kanya tayo. He is fighting for our soul so that we can have the eternal life with Him in heaven. Amen? And Jesus clearly slapped the enemy with the truth na He's finished the work and when religion say do this, do that, do this and do that, the gospel simply say it's done. It is finished. Amen? So ano po bang ibig sabihin nitong it is finished sa buhay natin mga nagpo-follow kay Jesus? It just simply means na tayo po ay sumusunod kay Kristo, tayo ay nagmamahal kay Kristo dahil niredeem niya yung relationship natin kay God sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross. At nang sinabi niya na it is finished, ito ay confirmation ng accomplished work na ginawa ni Jesus. So kung si Jesus ay may to-do list habang siya ay nasa cross, syempre wala na siyang time na i-check yun, di ba? Wala na siyang time na okay, tapos na to, tapos na yan. Wala na siyang time na gano'n. So kung siya ay may to-do list, ibig sabihin na take off niya na lahat yung kailangan niyang gawin, kaya niya sinabing it is finished. Amen? Wala nang ibang pwedeng gawin. Wala nang kailangan gawin. Tapos na yung trabaho ni Jesus. Kung tapos na ang trabaho ni Jesus, ibig sabihin, tapos na din yung kailangan natin gawin. Ibig sabihin, wala na talaga tayong kailangan gawin. Amen? And through the cross and the blood is sufficient to pay for all our sins. Kaya nung sinabi ni Jesus na it is finished, ito ay ibig sabihin lang na na-redeem na tayo dun sa kailangan, dun sa buhay na hindi dapat sa atin. The redemption is fully accomplished. So ang challenge sa atin ngayon, how do we live and rest on the finished work of Christ on the cross? Paano nga ba tayo mabubuhay dun sa finished work ni Christ sa cross? So, nung sinabi ni Jesus na it is finished, He handed us a new life. He offered us a new life. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoon, katulad nga po nung sa second word, nung sinabi ni Jesus na, today you will be with me in paradise. So, that's what Jesus is offering to us nung sinabi niya na it is finished. Kasi, when Jesus said it is finished, ibig sabihin nun, we can now live a life free from guilt. Hindi na tayo kailangan minumulto ng mga past natin na pagkakamali dahil we are living in the present kung saan tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Amen? When Jesus said it is finished, we can now live a life with a new purpose. Ibig sabihin, hindi na tayo we don't have to work for us to be saved. We don't have to work for us to earn salvation. Because when Jesus said it is finished, that's when we are saved. And our life is now a thank you to Jesus by doing the things that He has, that glorifies Him. Amen? That's a new purpose. And lastly, when Jesus said it is finished, we are living a victorious life. Victorious po ba tayong lahat? Amen? Sinong victorious? Sinong sa Tagalog ay mapanagumpay? Amen? Tayo po ba ay nagtatagumpay sa ating buhay? Amen, mga kapatid? We are now living a victorious life. So, kung tayo ay binabagabag ng kaaway of all the sins that we have done in the past, if nire-remind ka ng kaaway ngayon na ito ka, dapat ganito ka, hindi ka pwede dyan, hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo deserve to, hindi mo deserve yan, remind him of the word tetelestai.
Remind him of the word, it is finished. Sabihin natin sa kaaway, not today, kasi it is finished. Tinapos na ni Jesus lahat. And because it is finished, let's stop trying to save ourselves and trust that we are saved by Christ. And because it is finished, paniwalaan natin yun na tinapos na ni Jesus lahat din sa cross, and we are now here standing freely because Jesus saved us. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon for all the things that you've done for us, Lord God. Salamat po, Lord, for offering your life, for your blood, for the cross. And we are so thankful, we are so grateful, Lord God, for this freedom that we have right now, Lord God. And I pray, Lord God, na patuloy mo kaming in-remind, Lord God, patuloy na maranasan namin, Panginoon, yung rest, yung freedom from the finished work of Jesus on the cross, Lord God. At salamat po, Panginoon. And we offer our lives to you. We offer our praises to you, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. May you be glorified, may you be magnified, Lord God. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.